Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magka-create tayo ng bagong user sa ating ginawa na Office 365 account at saka kinustom na domain. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mo kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko na video. So, paano pumunta dito sa dashboard na to? Punta lang kayo sa inyong browser na i-type nyo na office.com. Then, pag na-type nyo yung office.com, ito yung actually makikita nyo na page. Dashboard as of recording. Sa pagre-record ko na video, ito pa lang yung dashboard na naka-default. So, maaaring mag-change ito. Then, punta lang kayo dito sa all apps, then admin. Pag na-click nyo yung admin na yan, ganitong page ang mapupuntahan nyo. Then, punta kayo dito sa active users. Then, pag nandito tayo sa active users, i-click lang natin yung add user. Then, ilagay natin yung information ng user. So, halimbawa, Maria. Yung bagong empleyado na i-recruit ng company, hinire nila yung pangalan ay Maria. Tapos, lagyan natin yung last name niya na Carlos. So, pag kinlik mo dito sa display name, automatic na magpapopulate dito yung first name and last name. So, ikakopy ko lang to and ipipaste ko siya dito instead na itatype ko ulit. So, makikita niyo bawal yung my space. So, tanggalin ko yung space, lagay ko dyan. Yan. So, sa mga ibang company, mayroon silang rules na may iba't ibang rules kung ano yung pag-create ng email. Sa mga ibang company naman, yung full name, yung first name at saka last name, tapos may dot lang sa gitna. So, lalagyan natin ng dot. Yan ang gagawin natin. And itong name na to, doesn't matter kung naka-caps lock or hindi. Gagana din yung email. So, mas maganda, pwede naman natin tanggalin actually yung ganyan. Ayan. Halimbawa, ganyan. Maria sa email. Then, yung ibang company, yung kinukuha na nila yung isang letra sa last name mo, sa last name mo, tapos yung full first name mo. So, depende sa format. Yung iba naman, first name, tapos first name at at email na. So, ang nagkaka-problema minsan doon yung empleyado na same lang name, kaya nilagyan ng 1, 2, 3. So, again, depende sa policy ng company. Dito naman, automatic yung mag-generate yung password ng mag-auto-generate siya. So, hindi natin gagawin yun. Mag-assign ako dito ng password. So, sa mga ibang company, actually, required yung ito yung ginagawa nila pala. Nag-enter sila ng password na common password. Example, BOT, depende sa company name. Tapos, at 1, 2, 3. Tapos, naka-check ito. So, pag kasi nakalagay sa manual nila, yun ang sa guideline, yun ang susundin ng empleyado. So, required palitan yung password pag first login user. Kaya yung default password yung palagi dito. Actually, magandang practice yun. So, sa demo na to, hindi ko siya gagawin na maglilagay ako dito ng password ko na yung natatandaan ko. Then, remember nyo yung pangalan ng ginawa natin ay maria.carlos at yung email na to. Kung hindi nag-issue sa inyo yung ganitong domain, of course, sa akin to, tapos baka yung nakalagay yung default, palitan nyo lang dito. So, ilagay ko na lang dito sa custom domain natin. I hope napanood nyo yung mga previous video natin na pinakita natin, diniscuss natin paano maglagay ng custom domain. So, next natin. Then, dito, type of licensing. Select natin, na-discuss ko din sa mga previous video kung ano yung mga type ng license at saka ng kailangan natin. So, A3 ang ilalagay ko na license dito. Then, next. Then, dito wala na akong papalitan dyan kasi yung kinrate natin account ay for normal user, hindi siya IT. So, kung IT, expand nyo ito at saka palitan nyo ng rights, privilege kung anong ibibigay nyo na access. So, next natin. Then, ito na yung kanyang email, maria.carlos@putigians.com. Then, para ma-completed na, finish natin and adding. So, nagka-create na nga ng account. Then, yan, okay na siya. Pwede nang i-close ito. Then, dito sa kabilang browser, punta ako dito at saka i-type ko na office.com. I-login natin, test natin kung gagana, office.com. May naka-sign in other user kanina. So, ayan, naka-sign in yan. So, check natin kung okay. Yung ibang account to kanina na ginawa ko. Then, natin to know.
Anyway, gamitin ko na lang sa instead na incognito browser na lang ako para ma-test natin yung ginawa ko na ano, halimbawa magse-send ako diyan ng email, punta tayo dito sa office.com, then ilagay natin yung email na kinreate natin. So at least ma-test natin yung ginawa ko kanina na email at saka ngayon kung gagana siya. Ipe-paste ko lang dito yung kinreate natin na email para mas mabilis instead na ita-type ko. Then, kailangan natin ng app authenticator. I-download sa Play Store and App Store or kung anong gamit nyo na phone. So, yan ang instruction, Google Play and App Store. Then, next natin kasi sa akin naka-download na. So, sa inyo kailangan nyo i-download. So, next natin, then, merong instruction na ito. Kailangan nyo select yung work or school. So, punta tayo sa ating app authenticator. Then, punta tayo sa App Plus. Then, yung work or school add natin. Then, scan natin yung QR. Then, kailangan nating scan yung QR na nag-show dito sa screen. I-verify dito sa phone natin yung nag-pop up na. So, yan. Naka-sign in na tayo. Then, done. Medyo may challenge lang kasi sa bagal ng internet nagkakaproblema. So, pwede naman actually ay manual. So, punta lang ako dito sa kabilang tab while waiting here. Kasi yung ginawa natin kanina, yung ginawa kanina na email, pangalan ay Marlon, that's John. So, pupunta ako dito sa All Apps, then Outlook, para mag-send tayo ng test mail. Then, dito din sa kabila, while naglo-loading yan, punta rin ako dito sa Apps, then Outlook. Then, yung email name nun, dito na lang ako para mas clear sa atin. Ito yung email ni Marlon. Nagka-copy ko lang yan instead na ita-type ko. Yan. So anyway, hindi pa siya makopy. So punta na lang ako dito sa incognito. Ta-type ko na lang doon kasi makikita niya naman sa mailbox sa contact. Type natin dito na Marlon. Yan. So dapat makikita niya sa directory. Pag hindi, dahil bago pa yung email, show more. So hindi niya makukuha dahil bago pa. So, type na lang natin dito. Kunin na lang natin dito si Marlon. Instead na ito-type ko, marlon.john. Ayan. So, pwede natin siya actually copy dito. Then, magsisend tayo from Maria email, if not mistaken. Yes, Maria Carlos email. Then, send natin kay Marlon. Ayan. Kinapi-paste ko lang. Tapos, test. Naglo-loading pala kaya test mail. So i-check natin test. Copy ko lang then paste ko dito. Then send. Test mail pala yun. So anyway, test lang naman ang isa-send natin. So pag pinireply natin dito, yung test mail natin ay nag-send dito kung makita natin. Nandito siya. Pwede tayo mag-reply actually dito na receive. Reply all. Bravo. Reply. Check natin kay Maria kung natanggap na yung email message natin. Ayan. Kung meron ng ayun, bravo yung reply natin. So hanggang dito lang and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.